Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Handa at hinihintay na raw ni dating Congressman Mike Defensor ang isasampang kaso sa kanya ni NBI Director Melvin Matibag. Kaya yung sinasabi ko, i-file niya na yung kaso. Ang tagal na eh. Di ba sabi niya, kailan ba ngayon? O ngayon, hintayin natin yung kaso niya. Pero ang sinasabi ko sa inyo, wala siyang kakaso-kaso. Ang totoo, kawawa naman ang pamilya ni Mike Defensor. Kapag natuloy ito yung iniisip ko eh. Ang matinding problema ni Mike Defensor, pag sinampa na ang kasong qualified human trafficking kontra sa kanya, sa asawa niya, at sa dalawang anak. Ano yan mga kabunyog? Medyo mabigat yan. Mabigat yan. Siguro iniisip na rin yan ni Mike habang nakakulong ngayon. Naiisip niya siguro yan. Hindi simpleng bagay yan eh. Yung siya ang makulong at saka si Marcoleta, medyo ano pa yan. Kahit siyempre mabigat yan, pero kaya niyang tanggapin yan. Pero mga kabunyog, itong matuloy ang kasong qualified human trafficking sa kanya at sa kanyang asawa at sa kanyang dalawang anak, mabigat yan kasi qualified human trafficking non-bailable. Non-bailable, ibig sabihin makukulong si Mike dati nang nakakulong, ay makukulong din pala yung asawa niya, makukulong din pala yung dalawang anak niya, at no bail yan. Ay grabe mga kabunyog. Ewan ko kung itutuloy pa yung kaso na yan ng NBI, kasi sa ngayon ang status ng qualified human trafficking nasa DOJ na. Tapos na sa NBI, nag-investigate na ang NBI eh. Ang NBI ang complainant doon sa DOJ. Kaya ang DOJ ngayon nagsasagawa ng preliminary investigation. So, ito? Kumbaga, binibigyan ng chance sila Mike Defensor, yung asawa niya at yung dalawang anak na idepensa yung mga sarili nila. Yan yung tinatawag na preliminary investigation. DOJ yan. Prosecutors. Pero kapag ang findings ng DOJ ay may probable cause, may reasonable certainty of conviction, may prima facie evidence, ipafile yan sa korte. Malamang sa RTC yan, sa Pasig City. Kasi sa Pasig City located yung kanilang negosyo. Ang tinutukoy kasi natin ditong qualified human trafficking, yung prostitution doon sa KTV bar at saka doon sa Blue Hotel ng mga defensor. Ito naman kasing si Mike Defensor, hinahamon pa si hinahamon si attorney Matibag. Siyempre, hindi naman siya aatrasan ni Melvin Matibag. O ngayon, sinabi na sa kanya hinahamon niya, sabi niya pa kay Melvin Matibag, isampa mo na kasi ang kaso na yan, ang tagal-tagal na yan. Kung nanonood kayo lagi sa mga talakayan ko, sinabi ko na yan noon. Sabi ko mukhang mauuna ang kasong plunder ni Mike Defensor. Pag sinampahan si Marcoleta ng plunder, kasama si Mike dyan. Mukhang mauuna yan. Pero habang nakakulong siya sa plunder, may isa pang kaso na gumugulo ngayon sa DOJ. Yan yung qualified human trafficking. Ang correspondence niya doon kasi sa plunder, itong nakakulong ngayon si Mike, ang mga co-accused niya dyan, si Marcoleta, saka yung dalawang negosyante, yung Joseph Espiritu at saka Aristotle Beray. Pero yung qualified human trafficking, si Mike Defensor, si Jolie, yung asawa, at yung dalawang anak. Paano yan? Kung ang resolution ng DOJ dyan ay may prima facie evidence, may reasonable certainty of conviction, mabigat. Pag sinampa yan sa Pasig, aarestuhin yung si asawa ni Mike at ang dalawang anak. Parang ang mangyari niyan, nakakulong si Mike doon sa Quezon City, nakakulong yung pamilya niya doon sa Pasig, RTC. Wag naman sana, grabe yan. Mabigat yan, mga kabunyog, mga kababayan.
Kaya ako, ang iniisip ko dito, naiisip ba ni Mike yung ganyang senaryo? Dapat paghusayin ng abogado niya na wag matuloy ang kaso doon sa qualified human trafficking kasi non-bailable din yun eh. Kaya mabigat isipin na siya nakakulong sa Payatas doon sa Quezon City Jail, tapos yung pamilya niya, asawa, 2 anak, nakakulong din sa Pasig doon sa BJMP doon. Mabigat, mga kabunyog, mga kababayan. Maano rin kasi si Mike Defensor, dapat kunting mahirap kasi yung hinahamon niya pa si Melvin Matibag. Ay siyempre, nasa gobyerno yan ngayon eh. Ay siya, alam niya naman yan, nung nasa panahon siya ni Gloria, sila ang makapangyarihan noon, nagagawa nila ang lahat ng gusto nila. Nakakasuhan nila ang gusto nila. Panahon nila yan. Panahon ni Duterte, ganun din. Ay ba ang panahon ngayon? Panahon ng Marcos. Tapos kung sila, pag nakakapagsalita kasi sila Mike Defensor, akala mo walang mangyayari sa... Ang problema, may mga kaso sa kanila eh. Hindi pa naman gawa-gawa itong mga ebidensya. Ang mga ebidensya dyan, hindi planted. Hindi planted. Mabigat yung mga ebidensya. Kaya nga mabilis na na-process yung kaso ni Marcoleta kasi siya mismo ang umamin eh. Tapos ito na naman, qualified human trafficking, wala, mabigat ito. Kaya ang iniisip ko dito, paano kung sa susunod na mga araw lumabas ang resolution ng DOJ at ang resolution ay may probable cause para sampahan ng kaso si Mike, yung asawa niya at 2 anak, ipa-file na yan sa Pasig RTC at kaagad-agad maglalabas yan ng arrest warrant. Mabigat yan. Mabigat yan, mga kabunyo. Okay, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog,